Okay, maganda po payo natin ngayon ha. Paano aabot ng 90 years old pag senior? Ano mga tips natin? Pag senior kasi medyo iba na po ang tips natin para humaba ang buhay. Hindi katulad pagkabataan, iba. Okay, meron tayong mga pang physical, katawan, pang mental at very practical tips. Number 1, ito, sinasabi to ng mga senior na umaabot ng 100 years old. Dapat maging close kayo sa pamilya at sa kaibigan. 90% ng senior, ito daw sikreto ng mahabang buhay. Companionship, contentment, happiness, lalo na kung may partner kayo, may asawa, mas maganda. Kaya lang pa nagkakaedad, minsan nabibiyuda, yun ang pinaka-stress ng senior. So, dapat merong anak na mag-aalaga. So, yung will to live and family and friends, yun na nagpapahaba ng buhay na gusto pa nila gumising at umabot na matandang edad. Yes, yung goal kasi nila sa buhay at saka kailangan nila may kausap every day. Yes. So, sasamahan nyo, kakausapin nyo, or kaya ipag-meet nyo yung mga dati nila, yung old friends. Dapat lagi silang may regular meetings with each other. Okay, next. Number 2, kailangan yung utak nila active lagi. Hindi pwede yung nasa bahay lang, walang kausap. Pwede yung mga exercise, yung mga mind exercise, yung mga crossword puzzle, yung mga games, di ba? Magche-chess, mga sudoku, mga puzzle. Pwede makipag-usap sa mga kabataan, tulungan sa problema nila. Kailangan lagi gumagana yung utak. Number 3, sense of humor. Kailangan medyo happy din, di ba? Kasi siyempre, pag mas masaya, mas light lang ang dating, hindi mo masyado sinuseryoso, yung mga arthritis ng senior, sakit ng katawan, depression, medyo nababawasan. Kasi pag mas happy tayo, mas lumalakas din yung immune system natin. Basically, number 4, ito, dapat lagi nagdarasal. Maintain your spirituality. Kung ano man yung relihiyon ninyo, hindi naman natin binabago. Basta, pumunta lang kayo dun sa religious group nyo, parang merong spiritual peace, di ba, and practice. Kasi nagbibigay po yun ng hope. Tama, oo. Kasi pag ayaw natin sa senior, yung wala ng will to live, eh. Di ba, merong ibang senior, yung wala ng gana sa buhay, depressed na lagi, doon biglang nagkakasakit. Okay? So, think positive lang lagi, di ba? Bago tayo pumunta sa mga physical tips, meron na akong mga ibang tips. Control, ito mahalaga to. Control your anger and emotion. Pag senior, malalaman nyo yan, nawawalan tayo ng control sa emotion natin. Actually, kahit hindi pa senior Kahit 50 years old, di ba? Yes. Mainitin ang ulo, mabilis sumigaw, mabilis magwala. Dati mabait yung ugali, pag tumatanda, salbahe na, nagmumura na. Bakit ganon? Siyempre, marami nararamdaman sakit, malungkot sa buhay, may kaaway, baka mag-snap Diba? Dapat mas senior tayo, mas gamitin ang utak, wag yung lakas. Kasi mahina na yung muscle natin, gamitin natin yung wisdom, yung utak, para ma-maintain yung healthy tayo, kahit sa negosyo, kahit sa relationship, para wais tayo. Gamitin yung utak. Diba? Yung mga bata nga, malakas nga katawan nila, pero syempre, kulang sila sa experience. Number 6, tuloy-tuloy lang yung exercise. Kahit lakad lang. Ang payo ko talaga, brisk walking, mga dancing, yung mga tai chi, yung mga zumba-zumba, pwede na po yon. Mga stretching, everyday ilalakad nyo kahit masakit katawan. Di bale, minsan masakit yung muscle, masakit yung tuhod. Pahinga lang konti, lakad na ulit. Masakit ang likod o konting massage, dapat naka-rubber shoes lagi, ilakad nyo. Okay? Ang secret ng mahabang buhay, use it or lose it. Anong isabi na use it or lose it? Gamitin mo yung utak mo or mawawala na, mabobobo na tayo. Gamitin mo yung muscle mo, ang tuhod mo. Kung hindi, hindi ka na makakalakad, hindi ka na makakagalaw. I-exercise yung kamay kahit masakit. Kung hindi, hindi mo na magagamit. Use it or lose it. Diba?
Kahit anong gamit sa bagay, alam nyo yan. Pag hindi ginagamit, nasisira, kinakalawang, ang kotse, sira agad. Dapat gagamitin yung katawan, umaandar. Next, maintain some independence, Doc Lisa. Yes. Kailangan medyo independent pa rin sila. Kailangan nakakagawa pa rin sa bahay, pero babaguhin niyo yung bahay niyo according sa pangangailangan niya. So, pag sa banyo, meron ng mga hawakan, meron ng mga non-slip mats para hindi sila matumba. Tapos, doon sa kusina, kailangan nababagay sa kanila. Ganon din yung mga sandok. Kailangan mas malaki yung mga hawakan, yung mga kubyertos, mas malaki yung hawakan. Kasi nga, pag may arthritis, hirap na silang mag-fold ng kanilang madaliri. Pero, in a way, gumagawa pa rin sila ng pang-araw-araw na gawain para yun na yung exercise nila, mas umiikot din yung dugo, so mas maganda yung circulation, nakakaalis po yun ng mga kirot at mas nag-iisip sila. Okay, mga senior, lahat may sakit sa katawan, may nararamdaman. Pero yun na nga, basta maganda yung independent, maganda yung outlook, hindi na didepress, may laban tayo dyan. Ito, hindi lang health tips to, pati practical tips. Pag senior na, syempre mas may pera na kayo, di ba? Use your money wisely. Okay? Pag bata tayo, syempre ipon-ipon, tipid-tipid, tama yon. Pero kung may pera na kayo, may edad na, hindi naman natin madadala sa hukay yan, di ba? So, dapat yung pera, medyo sa akin akin lang naman to, Doc Lisa, pwede mo, opinion mo. Dapat a little more generous sa mga tumutulong. Minsan, kung meron tayong apo na sasama sa atin, aakay sa atin habang naglalakad, or pwede natin bigyan ng something na regalo, di ba? A little more generous para at least mas close yung pamilya. Kasi kung masyado tayong matipid, masyado tayong selfish, hindi natin masabi ang iniisip ng kabataan kahit kapamilya natin. Baka iniisip nila, sorry to say, sana mamatay na lang to, kunin ko na lang yung mana nito. Hindi mo, may mga issue dyan eh. So dapat, para matuwa din sila na gusto nila humaba buhay mo, di ba? Kasi yung mga kabataan hindi natin alam, di ba? Siyempre, may away talaga yan. May away sa mana, kahit gaano kabait. Oras na gipitan ng pera, mag-aaway yan. Kaya dapat generous, pero magtipid ka na para sa'yo. Pero wag din yung matanda na masyado pa rin, diba, iniipit yung pera. Baka sabihin niya, yung tipid-tipid niyan, bahala siya. Oo, diba? Gusto natin na tutulungan din tayo kasi kailangan natin tulong nila. Tsaka kayo, mas may ipon na kayo, senior na kayo. Number 8, kumain ng tama. Okay? Ang pagkain natin, pag senior, dapat medyo paulit-ulit na yung foods. Mas konti ang kakainin. O kaya pag senior, para humaba buhay, kailangan payat. Ang secret is slim. Mas payat, mas underweight, mahaba ang buhay. Lahat ng umaabot ng 90, 100 years old, super payat. Diba? Kaya iwas din tayo sa mga pagkain hilaw, 'di ba? Nasabi ko yan, hilaw na karne, maraming bakterya, hilaw na isda, kahit sashimi pa, baka hindi safe dito sa Pilipinas. Yung mga hilaw, yung mga matitigas, ingat tayo. Doon tayo sa medyo malalambot, mas safe na okay sa tiyan natin. Doc Lisa? Yes, oo. So, tamang pagkain, tamang nutrisyon, protina, yung mga murang protina, at sasabayan ng pagtatrabaho or exercise. Galaw-galaw. Ito pa, pampahaba ng buhay to Kasi dito natatapos yung buhay. Una sa maling pagkain, kumain ng hilaw, nagtae. Pag bata nagtatae, okay lang sila magtae, mabubuhay sila doon. Kahit ma-dehydrate sila. Pero pag ang senior nagtae, na-dehydrate, malaki chance ng kidney failure o heart failure. Kasi hindi na ganun kalakas yung katawan Medyo bagasas. Kung baga marupok na konti, konting tulak lang, delikado na. Isa pang tip pampahaba ng buhay, avoid accidents. Sa bahay, gusto ko yung bahay nyo maliwanag. Ayoko madilim. Kasi ang mga senior, malabo na yung mata So kailangan, dahil malabo na mata natin, kailangan mas maliwanag. Kahit sa gabi, dapat may ilaw. Kasi oras na walang ilaw,
bumagsak ang senior, ang daming nangyari, bumagsak na hip fracture, pagbagsak na stroke, tuloy-tuloy na, hindi na naka-recover. Yung unang injury ang delikado, example nito, baso. Basta baso ay malakas pa, matibay ito. Pero oras na ang senior ay bumagsak, nagkaroon na ng lamat ang hips, nagkaroon na ng lamat, may bali na. Oras na nagkalamat na to, lagi na siya mabilis mabasag. Diba, let's say may lamat na, ay konting galaw na lang, mababasag siya. So yung first injury ang delikado. Habang wala pang injury, avoid accidents. Be slim. Ayaw kasi natin na hindi na sila makalakad isang araw. Lalo po silang manghihina, lalo Tama. magiging frail. So ayaw natin maging wheelchair-ridden sila or maging bed-ridden. Kasi nga, pag nagsisenior, syempre, mas mahina na tuhod, mahina na yung paningin, mahina na pandinig. Daanin mo sa maliwanag, mas safe, di ba? Tapos yung mga lakad-lakad step, huwag na masyado yung malalayong step. Yung pag-akyat, huwag na yung mabilis na mabilis. Dahan-dahan ang galaw. Di ba, pag bata, takbo-takbo tayo, talon-talon, ikot-ikot. Ngayon, slowly. Okay? Lalo na bumababa sa hagdan, humawak dun sa handle. Humawak sa handle. Huwag kang umasa na, kaya ko maglakad. Isang maling step mo lang, mag-tumbling. Tapos na tayo, ha? So, bawas sa risk. Isa pa, yung ibang senior na gusto pa rin umakyat ng matataas na hagdanan. Gusto umakyat ng bubong o Doc Lisa, di ba? Maraming accidents yan. Okay? So, next, pagdating sa mga long trips, tsaka yung mga solo trips, di ba? So, ingat din tayo sa mga long trips at yung mga solo na malalayo. Isa pa, kailangan alam din ng senior ang mga maintenance medicines nila. Kung meron kayong doktor na pinagkakatiwalaan nyo, okay? Na meron kayong matatawagan yun ng pinakamaganda pagdating sa maintenance medicines. Doc Lisa? Yes, dapat po iniinom ng ating seniors ang pangangailangan nila sa maintenance, pero chine-check din. Kasi pag sugar, kailangan may regular check-up, baka naman po bumababa na ng todo, hindi po namomonitor. At may kailangan, merong taga-paalala kung nainom yung gamot, baka nagiging makakalimutin na. So, dapat tamang oras, tamang gamot, babasahin po palagi kasi baka maling gamot yung naiinom. Yes. Kailangan, binabasa. tamang oras, tamang gamot, at na-check up. Very common yan sa senior, na doble yung gamot, nakalimutan. Okay? Merong pamahid sa kamay na langis, pinatak sa mata o pinatak sa tenga, namamali na So, dapat laging maingat. Isa pa, maganda ma-monitor yung vital signs. Kung meron mag-check ng blood pressure, blood sugar, okay. Pero alam ko kababayan natin, marami naman walang ganito pang check. Ito po, tip ko sa inyo. I-check nyo po yung pulso nyo. Pwedeng pulso dito, pero mas maganda yung pulso dito. Check nyo yung pulso. Dapat yung heart, alam nyo yung normal heart rate nyo. Let's say normal heart rate nyo, 70 to 80. Dapat ganun lagi. Pag napapagod, medyo mabilis konti. Pero pag nakita nyo, heart rate nyo is normally 70 to 80 beats per minute. Pag napansin mo, minsan 100 siya. Mabilis ang tibok. Bakit? May sakit ka nun. May lagnat, masakit ang tiyan, may COVID, may nararamdaman. So, ingat po tayo sa ganun. So, oras na nagloloko yung pulso, ibang usapan. Oras na humihina yung pulso, hindi rin maganda. Oras na lumalakas yung pulso, ay baka high blood yon. So, sa pulso marami. At least alam mo ano yung normal pulse rate mo. Lalo na kung nag-i-skip beat. Ito si Doc Lisa. Pag kumain ng Betchin, mag-i-skip yan. Alam na niya, uy, delikado to, ingat na tayo. Baka bumababa ang potassium, nagloloko din yung pulso. Pag senior, avoid hot weather, extreme weather, sobra init. Mas maganda doon lang kayo sa mall, malamig. Kung nasa bahay, yung pinakamalamig na kwarto, sa ilalim ng puno. Huwag tayo sa mga may init, maulan, o baka yung nasa abroad, yung sobrang lamig.
Oo, hirap din sa... Delikado po yun. Oo, hirap din sa arthritis yun. Yung sobrang lamig pwede ma-chest pain tayo doon. Ito, last tip ko sa senior, i-check nyo ang katawan ninyo. Check the skin, di ba? Kapain. Nagkapain sa bukol, may nagbabago ba yung kulay? Nangyayelo ba yung mata? Tingnan yung palad, namumula ba? Pag namumula to, that's liver cirrhosis or liver cancer. Naninilaw ba? Tingnan ang tiyan, meron bang mga bagong linya-linya o may parang mga spider angioma for liver disease yun. Kasi yung mga sakit sa katawan, yung mga cancer, lumalabas rin yan sa balat may mga sintomas yan. Tingnan din yung paa, nangingitim ba yung paa? Ano nangyayari? Ang daming varicose, nangingitim ba yung paa? May manas ba yung paa? So lahat yan, kung may pagbabago, maganda ipacheck sa doktor. Final tips, Doc Lisa? Yes, so sa ating mga seniors, kailangan po maingat sa bawat galaw, titingnan, papakinggan, lalasahan din, aamuyin, para po alam nyo yung nangyayari sa ating kapaligiran. Kung laging merong kasama, mas mainam, yung tagapag-alaga, caregiver, mapakamag-anak, apo, or ibang tagapag-alaga, mas hahaba po ang buhay natin pag laging may kasama. May a few questions lang. Laging masakit ang paa. Plantar fasciitis po yan. I-search nyo. Doc Willie, masakit ang paa. Meron tayong mga tips sa plantar fasciitis. Minamasahe yung paa, nirorolyo yung... Mainit na bote. Nirorolyo sa bote para lumambot yung talampakan. Ini-stretch yung paa, magra-rubber shoes. Diba? Marami tayong tips sa sakit sa leg, sakit sa likod. I-search nyo lang po. Pero itong tips natin para sa ating seniors. Salamat po.